Magandang oras mga kababayan, narito na ang pinaka-latest update natin sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw at sa susunod na 24 oras. Ngayong bagong taon mga kababayan, alamin natin kung meron bang namumuo na bagong bagyo na parating next week. Pag-usapan natin ang pinakabagong detalye dito. Para naman lagi kang updated sa lagay ng ating panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Sa kasalukuyan, tatlong pangunahing weather system ang patuloy na nakakaapekto sa ating bansa. Una rito ang shear line na aktibo sa silangang bahagi ng Southern Luzon at Visayas. Ito ay kung saan nagsasalubong ang malamig na hangin dala ng northeast monsoon at ang mainit at mahalumigmig na hangin mula sa silangan. Kapag nagtagpo ang dalawang ito, napipilitang umangat ang mainit na hangin dahilan upang mabuo ang makakapal at malalawak na rain clouds na nagdudulot ng tuloy-tuloy at minsan ay malalakas na pag-ulan. Pangalawa ang northeast monsoon na patuloy na nakakaapekto sa malaking bahagi ng Luzon at ang pangatlo naman ang easterlies na nangingibabaw sa natitirang bahagi ng bansa. Sa forecast weather condition ngayong araw sa Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Aurora, Quezon, Marinduque, Oriental Mindoro at Camarines Norte. Sa mga lugar na ito, inaasahan ng maulap na kalangitan na may madalas na pag-ulan dulot ng northeast monsoon. Ang malamig at mamasa-masang hangin ng amihan ay patuloy na bumabangga sa mga kabundukan dahilan upang mas tumagal ang pag-ulan. Kapag patuloy na nabababad sa ulan ang lupa, mas tumataas ang panganib ng biglaang pagbaha sa mababang lugar at pagguho ng lupa sa mga bulubundukin at matatarik na lugar, lalo na sa mga komunidad na malapit sa ilog at paanan ng bundok. Sa Western Visayas, natitirang bahagi ng Bicol Region, Northern Samar, Eastern Samar, Biliran, gayon din sa Romblon, mararanasan ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at isolated thunderstorms dahil naman sa umiiral na shear line. Dahil sa pagsasalubong ng magkaibang uri ng hangin, mas nagiging makapal at mas aktibo ang mga ulap at ulan sa mga lugar na ito. Ang ganitong uri ng pag-ulan ay maaaring magsimula bilang katamtaman, ngunit biglang lumalakas lalo na pagsapit ng hapon o gabi. Kapag bumuhos ang malakas na ulan sa loob ng ilang oras, posibleng umapaw ang mga sapa at ilog na maaaring magdulot ng flash floods habang ang patuloy na pag-ulan ay maaaring magpahina sa lupa at mag-trigger ng landslides, lalo na sa mga lugar na dati nang apektado ng pagguho. Samantala sa Mindanao, Palawan at natitirang bahagi ng Visayas, inaasahan ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms dahil sa easterlies. Ang mainit at basang hangin nito ay nagdadala ng maraming moisture sa atmosphere. Kapag pinagsama ito sa init ng araw, mas mabilis na nabubuo ang malalakas na thunderclouds. Ang epekto nito ay panandalian ngunit minsan ay matitinding buhos ng ulan na maaaring magdulot ng biglaang pagbaha sa mga urban areas at low-lying communities, pati na rin sa soil erosion at pagguho ng lupa sa mga kabundukan. Para naman sa mga residente sa Metro Manila, Occidental Mindoro, natitirang bahagi ng Central Luzon at Calabarzon, mararanasan ang maulap na kalangitan na may panakanakang mahinang pag-ulan dulot ng northeast monsoon. Bagamat mahina ang ulan, madalas na pagbasa sa kalsada ay maaring magdulot ng madulas na daan at mabagal na daloy ng trapiko. Sa kasulukuyan, wala namang inaasang malubhang epekto, ngunit pinapayuhan pa rin ang publiko na mag-ingat. At sa Ilocos Region, inaasahan ng bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may isolated light rains dahil sa epekto ng amihan. Ang mga pag-ulang ito ay kadalasang panandalian at hindi sapat upang magdulot ng seryosong epekto, kaya wala ring inaasang malaking panganib sa lugar na ito. Para naman sa lagay at kondisyon ng hangin at karagatan, nananatiling malakas ang impluensya ng amihan na siyang pangunahing dahilan ng pagtaas ng alon sa maraming baybayin ng bansa. Kapag mas malakas ang ihip ng hangin, mas maraming enerhiya ang nalilipat nito sa ibabaw ng dagat, kaya mas tumataas at mas nagiging delikado ang mga alon. Dahil dito sa Northern Luzon, pati ang silangang bahagi ng Central Luzon, Southern Luzon at Visayas, sa mga baybayin dagat ng mga lugar na ito, inaasahan ng malalakas hanggang malabagyo na hangin na umiihip mula Hilagang Silangan na may taas ng alon na maaring umabot mula 2.8 hanggang 5.5 meters.
Ang ganitong kondisyon ay mapanganib lalo na para sa maliliit na sasakyang pandagat. Sa natitirang bahagi ng Luzon at Visayas, mararanasan naman ang malakas na hangin na nagmumula sa hilagang silangan na may maalon na karagatan na may taas na nasa pagitan ng 2.1 hanggang 4.0 meters. Samantala sa Mindanao, mas mahina ang epekto ng amihan na umiihip mula hilagang silangan hanggang hilaga dahil dito katamtaman lamang ang pag-alon ng dagat na may taas na alon na nasa 0.6 hanggang 2.5 meters. Sa kabuuan, pinapayuhan ang lahat ng ating mangingisda, seafarers at mga maliliit na sasakyang pandagat na iwasan ang paglalayag sa mga lugar na may maalon hanggang napakabugso na dagat at patuloy na makinig sa mga opisyal na sea condition updates. Ayon naman sa Tropical Cyclone Threat Forecast na inilabas ng Pag-asa ngayong araw, mula January 2 hanggang January 8, ipinapakita ng mga forecast model na may posibleng mabuo na isang tropical cyclone like vortex o TCLV sa bahagi ng katimugang Palawan at kalapit na karagatan. Gayunman ang nasabing sistema ay may mababang tsansa pa lamang na maging ganap na bagyo sa panahong ito. Ibig sabihin mga kababayan, bagamat may sinyales ng pag-ikot ng hangin, kulang pa ang mga kondisyon tulad ng sapat na lakas ng hangin at organisadong thunderstorms upang ito ay maging isang tropical cyclone. Samantala, pagsapit naman ng week 2 mula January 9 hanggang January 15, inaasang mananatiling halos hindi gumagalaw o stationary ang naturang TCLV sa Southern Palawan. Ayon pa rin sa mga modelo, mananatiling mababa ang posibilidad ng pagbuo ng bagyo dahil hindi pa rin inaasang magiging favorable ang atmospheric conditions para sa tuluyang pag-intensify nito. Gayunpaman, kahit mababa ang tsansa ng pagbuo ng bagyo, ang ganitong uri ng sistema ay maaari pa ring maghatid ng pag-ulan at pabugso-bugsong hangin sa mga apektadong lugar lalo na sa Southern Palawan at karatig na rehiyon. Sa mas malawak na datos ng mga forecast model, kabilang ang iba't ibang ensemble signals, may nakikitang posibilidad na lumitaw ang isa pang panibagong sirkulasyon sa silangang bahagi ng ating monitoring domain sa loob ng tinatawag na forecast window. Sa kasalukuyan, kalat-kalat at hindi pa nagkakatugma ang mga posibleng track na nasabing sistema, ibig sabihin wala pang tiyak na direksyon kung ito ba ay lalapit sa bansa, tatawid sa monitoring domain o tuluyang lilihis palayo. Dahil dito, hindi pa rin ito maituturing na isang konkretong banta ng tropical cyclone sa ngayon. Sa praktikal na pananaw para sa ating weather broadcast, mananatiling nakatuon ang ating paghahanda sa mga umiiral na weather systems. Ang shearline at northeast monsoon o Amihan pa rin ang pangunahing nagtutulak ng pag-ulan sa Luzon at Visayas, habang ang easterlies naman ang patuloy na nagdadala ng maulang kondisyon sa hapon at gabi na may mga thunderstorms sa Mindanao. Ang pinakaunang indikasyon na karaniwang nangyayari para sa mas seryosong pagbuo ng bagyo ay mas malawak at mas tuloy-tuloy na low-level convergence band sa Philippine Sea, kasabay ng unti-unting pagbaba ng sea level pressure sa gitna ng bahagi ng tropics. Sa ngayon, hindi pa ito malinaw na pinapakita ng mga modelo, kaya nanatiling mababa ang kumpiyansa sa pagbuo ng isang ganap na tropical cyclone. So uulitin natin mga kababayan sa Tropical Cyclone Threat Forecast para sa week 1 mula January 2 hanggang January 8. Wala pang aktibong bagyo sa loob ng monitoring domain, ngunit may nakikitang tropical cyclone like vortex na posibleng mabuo at patuloy na lumalapit sa katimugang Palawan. Ngunit mababa pa rin ang tsansa na ito'y maging ganap na bagyo sa linggong ito. Pagsapit ng week 2 mula January 9 hanggang January 15, inaasang mananatiling mahina at halos hindi gumagalaw ang naturang sistema sa Southern Palawan. Batay sa kasulukuyang forecast, hindi pa rin favorable ang mga kondisyon para sa pag-intensify kaya nanatiling unlikely ang banta ng bagyo sa panahong ito. Bukod dito, malaking bahagi ng Luzon at Visayas ay patuloy na mararamdaman ang epekto ng amihan at shearline na siyang dahilan ng madalas na pag-ulan, maulap na kalangitan at malamig na panahon lalo na sa hilaga at silangang bahagi ng bansa. Dahil sa kombinasyong ito, maaaring magdulot ito ng localized flooding at landslide sa mga lugar na madalas bain at bulubundukin. Samantala sa Mindanao, nananatiling nangingibabaw ang easterlies na magdadala ng mainit at mahalumigmig na hangin
Dahil dito inaasahan ang pagbuo ng mga ulap, ulan sa bandang hapon hanggang gabi na maaaring magresulta sa panandalian ngunit malalakas na thunderstorms, particular sa mga inland at mountainous areas. Manatiling nakamonitor dito sa ating channel dahil patuloy kaming maghahatid ng pinakabagong update tungkol sa lagay ng ating panahon at huwag kalimutang mag-ingat.